Droga, babae at iba pang kontrabando. Madali raw na ipapasok ang mga ito sa New Bilibid Prison batay sa salaysay ng mga testigo sa pagdinig ng House Committee on Justice. Nagagawa raw ito sa pakikipagsabwatan ng mga high-profile inmates sa mga prison guard na ang ilan ay niregaluhan pa raw ng sasakyan. May report si Emil Sumangil. Kuha ang larawang ito noong 2014 nang minsang pumasok ang aktres na si Rosana Roses sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Kita sa larawang mula sa isang source ng GMA News si Roses katabi ang dalawang prison guard. Sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng umano'y kalakalan ng iligal na droga sa loob ng Bilibid, nabanggit ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile ang pangalan ni Roses. Madalas daw dumalaw si Roses sa inmate na si Vicente C. na isa sa mga nasugatan sa gulo sa Bilibid noong September 28. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, overseer at gate guard kapag nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Osang na laging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si JGB at Kulangko ay iba't ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Roses itong kay Jennifer Cruz Adriano na siya rin daw tunay na pangalan ng aktres. Sa isang post sa naturang account, itinanggi ni Adriano nakabit siya ni C. Pero inamin niyang naghahatid siya ng mga babae kay C. 25,000 daw ang bayad sa kanya kada hatid kahit pa ma-reject raw ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Roses sa pagdinig. Pero babala ng chairman ng komite. That's even worse, you know. I hope she realizes what she admitted in the social network, no? Dahil effectively inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be indicted for that. Sir, ano pa rin siya? Aba, human trafficking, no bail nga yun eh. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang pagpapasok ng mga babae sa maximum security compound ng Bilibid. Sa aking report noong 2014, nakapanayan pa namin ang ilang aminadong bugaw sa Bilibid. Walang higpit. Pera-pera doon sa loob. Pasok ng alak, drugs, ganyan, tilapia. 10% raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya sa mga parokyanong kadalasan daw ay mga chinong inmate. Pag magandang bata nga, nasa 50, 30, yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na hanggang ang edad nila, mga 20, 27 o ano, nasa 20 lang. Kahit nga gabi meron, umaga na lumalabas. Noong Hulyo, ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang nakuha nilang impormasyon na ilang religious groups di umano ang nakikipagsabuatan sa ilang inmate para maipuslit ang iligal na droga at mga bayarang babae sa loob ng kulungan. Dahil dito ay pinagbawal muna ang pagpapasok ng mga religious group sa Bilibid. May kapilya daw doon na yun ang pinagdadausan ng kanilang mga preaching. Tapos apparently bona fide religious group sila, pero meron din silang kasamang 4 or 5 women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are yung prostitutes. Sari-sari pang kontrabando ang naipupuslit sa Bilibid. Sa naunang pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng inmate na si Herbert Colango na nakakapagpapasok daw siya ng kahong-kahong beer sa Bilibid para ibenta. Ang pribilehiyong magpasok ng mga kontrabando, binabayaran daw nila. Ayon sa isang dating opisyal ng CIDG, hindi raw mangyayari ang lahat ng ito kung walang kasabwat na prison guard. Sila ang nagpapasok ng drugs sa loob. Sila ang courier. Kasi hindi naman sila sinesearching sa main gate ng maximum pag nagpasok sila ng mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle check ang 6 na prison guard na umano'y tumanggap ng tig-iisang Toyota Innova kapalit ng pabor para sa mga high-profile inmate. Trademark nila na nagtatransport ng drugs at the same time, meron silang car na Innova na bigay ng mga drug lords. Mga malalaking drugs, sila Peter Co, yan, si Marcelo C, ganun. Marami sila dyan sa loob. Emil Sumangil, GMA News.